Good news muna tayo, good news muna. Pampagood vibes. Update tayo sa balikatan exercise na nangyari. Alam ko, last April pa yung ginanap eh. Hanggang kahapon, May 9. Sa mga hindi po nakakaalam, sa balikatan na yan, ako, medyo familiar ako dyan kasi sa pagkakaalam ko, napasama na yung airpod ko dyan nung buhay pa siya. Yan, flash natin sa screen yung balikatan na yan. Basahin nyo na lang, kayo nang bahala magbasa. Sino-sino mga bansa, anong ginawa ng mga balikatan exercise dyan. Imagine niyo yan, ilang bansa yan, halos umabot ng 20 na bansa, malalaking bansa. Tulad ng yan, United Kingdom, France, Germany, Australia, tsaka Japan, mga mayayamang bansa, malalakas na bansa. Imagine niyo kung paano nahikayat ni Bongbong Marcos yung mga bansang yan. Kung tutusin, hindi naman nila kailangan ng ganyan dahil malalakas na yan. Kaya nilang depensahan sarili nilang bansa. Unlike sa atin, kailangan pa ng tulong ng Amerika. Kaya tayo nagbalikatan exercise na yan. Kaya yung ginagawa para sa South China Sea at sa West Philippine Sea na rin na inaangkin ng China. Imagine niyo yan, gano'ng kalalaking bansa na yan. Bali, 20 countries kasama tayo. Paano mangyayari na mahikayat ni Bongbong ang mga bansang yan? Kung tutuusin, sino ba naman tayo? Isa tayo sa pinakamaliit na bansa. Mahirap na bansa. Noon, ngayon, medyo maganda na ekonomiya natin. Yan. Alam niyo kung paano niya nahikayat? Ito, panoorin niyo ito. We must oppose actions that clearly denigrate the rule of law. As in 1942, the Philippines now finds itself on the front line against actions that undermine regional peace, erode regional stability, and threaten regional success. Then as now, we remain firm in defending our sovereignty, our sovereign rights, our jurisdiction. I shall never tire of repeating the declaration that I made from the first day that I took office. I will not allow any attempt by any foreign power to take even 1 square inch of our sovereign territory. The challenges that we face may be formidable, but equally formidable is our resolve. We will not yield. Diba? Tigas, diba? Isipin nyo nga yung sinabi ni Marcos na yan. Hindi naman sa pagmamayabang, hindi naman siguro sa pananakot. Sabihin mo sa harap ng maraming leader ng bansa. Sa Australia yan ginanap, ang alam ko eh. We will not yield. At hindi niya ipamimigay ang ultimo square inch ng kanyang kalupaan ng Pilipinas sa kahit kaninong bansa. Oh. Siyempre pag narinig mo yun, ikaw leader ng bansa, ba, tigas ng taon to ah. Eh, kahina-hina ng bansa nyo ah. Nakakabilib, kaya gano'n niya na hikayat yung mga bansang yan. Dahil sa liit ng bansa natin, hindi naman gano'ng kalakas ang kasundalahan. Pero matatapang ang sundalo natin, matitigas. Kahit konti ang sundalo natin, gano'n sila katitigas. Kaya nga lagi tayong hinihiraman ng mga sundalo pag may mga gera. Kasi alam nila kung ano yung kakayanan ng mga Pilipino. Imagine niyo, Japan. Ayos naman ang Japan. Ito na lang, United Kingdom. United Kingdom, may sarili namang ano yan. Tapos Australia, Canada. Pati Canada. Canada and Australia, hindi naman masyadong ano yan, active yan sa mga ganyan. Pero nahikayat ni Bongbong na mag-participate, na mag-observe yung balikatan exercise na ginanap dito sa Pilipinas. Historic yan eh, dahil largest balikatan exercise na nangyari. Yan ang tunay na na matapang. Dili mo magsalita ka sa harap ng mga tao, ng mga leader ng ibang bansa. Remain firm in defending our sovereignty, our sovereign rights, our jurisdiction. I shall never tire of repeating the declaration that I made from the first day that I took office. I will not allow
any attempt by any foreign power to take even 1 square inch of our sovereign territory. We will not yield. Diba? Sabihan mo yan ng ganyan ng United Kingdom, sabihan mo ng ganyan ng Japan, sabihan mo ng ganyan ng Canada. Pero isipin mo, ang tigas ng ano na to. Kaya maraming nagbaw kaya na eh. Ang tigas ng presidente to. Hindi basta-basta. Dahil alam ng mga leader na yan kung paano niya pahalagaan ng Pilipinas. Ang lupain ng Pilipinas. Hindi katulad ni Duterte. Sabi, magja-jet ski ako. Itatalak ang bandila ng Pilipinas. Ano nangyari? Wala. Nagpunta sa Dahig. Doon siya ngayon nasa Dahig, hindi sa West Philippines pumunta. Doon na yata titira ngayon si Digong ngayon. Doon na yata balak tumira. Hindi na makakauwi. Sa pangako niya sa West Philippines dati, napako. Buti may Bongbong Marcos na nakipaglaban sa ating sovereign territory. Malaki pa lang papel niyang West Philippines na yan sa pandaigdigan. Kaya bilib na bilib yung mga bansang yan. Na kung paano ni Marcos pinaglalaban yan, West Philippines na yan. Globally, na maraming, hindi lang para sa Pilipinas, para sa buong mundo. Kaya sabi niya, hindi naman dahil gusto niya ng gera, ayaw niya ng gera, pwede naman pag-usapan. Yan ang paliwanag niya dyan. Kaya hindi siya papayag na agawin ng China yan. Dahil pag naagaw ng China yan, maghahari ang China, sisiklab ang World War III. Yun ang iniiwasan natin dyan. Dahil yung area na yan, magandang ng mga naval force gamitin. Sa pagkakalam ko, research nyo na lang, para sa naval war, para sa pandaigdigang gera. Dahil makakontrol ng China yan lahat pag nasakop nila yan. Kaya ito si Digong, wala yan. West Philippines niya, mag-jet ski daw siya, doon siya nag-jet ski, papuntang Netherlands, Dahig. Tingnan yung mga France na yan, Japan, yun na lang United Kingdom. Mahina ang leader, hindi makikayat yan. Canada, pero mo Philippines, invite mo mga Germany na yan. Germany, alam ko, naging alliance din dati ng yan, China. Pero dahil sa sinabi ni Bongbong, medyo nabago yung isip siguro ng Germany. Dito na ako, mas matigas to kaysa sa China. Dahil mas malalakas ang kaalyado ng Philippines ngayon. Hindi naman para sa gera, kundi para sa kapayapaan ang ginagawa na yun. Ang ginawang balikatan exercise. Paghahanda para sa wala naman mangyari, pero hanggat maaari, sabi nga ni Bongbong, yan naman yung napag-uusapan, hindi kailangan dahil sa gera. Yan lang. At maganda na nasa kamay na natin ng West Philippines ang sariling ating lupain. Yan lang ang pampagod vibes natin.